105. Verse 1, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. Mga muyota, uminamo na balaan, Ginoo, salamat sa ngation. Nagihatag mo, Lord, na makasimba naman kami. Salamat sa ning panibagong nga kabuhi. Ikaw, Lord, magupod sa amon, sa panimbaho namon. Hatagi kami, Lord, sang kalipay, sa pagsimba, sang bukas nga tagipuson kag pangunahuna. Ikaw, Lord, maghatag sang kaalam sa imong alagad, sa pagdala sang imong mensahe. Kag, Lord, salamat sa mga bugay. Patawara kami, Lord, sa mga paglapas. Ginatugyan namo sa imong tanan-tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Another hymn, Victory in Jesus. Glory
receive reading. Para sa aton scripture reading subong nga aga magabasa ako diri from Matthew chapter 6 verse 25. Siling sampulong sang Ginoo, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Ga-pray kita. Langit noon kag blanamon gamay, salamat gid sang baguliwat nga adlaw. Bago naman Ginoo nga aga nga makahimo kami sang amon nga pagsimba sa imo. Ginoo ginadayaw gid namon tungod sa imo nga kagamhanan kag sa imo nga pagka-Dios sa among tagsa ka makabuhi. Because we know, Father, that apart from you, we can do nothing. Lord, we praise you tungod sa imo gid nga pagkatagsamon sining oportunidad. Kag tuod man sa kaluwasan na ginhatag nimo sa amon namay. Dalayaw ikaw Ginoo tungod sa imo nga dako nga gugma para sa amon tanan. Kag sining adlaw Ginoo kami makadayaw, makasimba gid sa imo sa paghimo sa amon mga ambahanon kag sa pagtuon sang pulong nimo karon. Patawara kami Ginoo sa mga paglapas kanimo namon si motubangan. Kag patakosa kami amay sa amon nga paghimo sa pagsimba sa imo sa sige adlaw. Ikaw amay ang magbukas sa amon matipusoon, magbukas sa amon tagsa ka mapanahona nga sa bagay mga pulong nimo karon magatag ni Ginoo sa dako nga paglaygay sa amon, pagtudlo sa amon kag pagsabdong man sa amon sa amon Ginoo nga pagpangalagad sa imo. Kami Ginoo nagapalapit sa imo sigid nga aga, nagapangayo sa imong amay nga pagupod sa tagtagsa ka mga panimalay sang mga kanakanimo Ginoo sa iglesia. Ikaw gid magapakamay Ginoo sila. Ang ila tagsa ka mga palangabuyan, tagsa ka mga trabaho, tagsa Ginoo ka mga plangitan-an, ikaw gid magapakamayo amay. Ang yara Ginoo sa mga kinawad-on, ikaw magahimuno sila tagsa ka mga kinanglanon. Kanagapay kami Ginoo sa imo nga kabay pa, ikaw gid ang magabulig sa tatag sa Ginoo ka mga kauturan sa iglesia. Ang amon tanan Ginoo nga mga kabataan, amon pangamuyo ilapaday nga pagtuon, ikaw magatag sa kaalam. Ang amon tanan Ginoo nga mga educators, ikaw man magagamit Ginoo sila sa gihapon sa pagpreparar sa tagsa ka mga modules, online nga klase, kag iban pa Ginoo nga mga ginagamit namon lamang mapadayon ang mga pagtuon sa mga bataan sa Ginoo Eskwelahe. Kabay pa Ginoo mon pangamuyo nga buligan nimo ang tanan gid nga mga kanakanimo Ginoo sa sing iglesia. Nagapangamoy kami Ginoo sa imo ang pag-comfort nimo, pagpalig-on nimo sa panimalay langgido, kag ang bug-os Ginoo nga panimalay. Ang imo pagatipan Ginoo, pagbulig nimo sa mga
kabataan nga nagaplano sa pagpauli. Ikaw Ginoo magapanguna, ikaw Ginoo ang maghatag sila sa mga kinahanglanon, kag bisan pa may ang imugid nga pagbulig sining panimalay, ang bugos gid nga panimalay amay. Ikaw maga-comfort Ginoo sila, magapalig-on Ginoo, labi na gid sa pagatubang sining kasubo nga nag-agi sa panimalay karon. Kanagapamimignosimo sa among tanan nga mga senior citizens nga may mga ginabatsag na Ginoo sa lawas physically. Ikaw gid magabuli gamay, magatag Ginoo sang pagpalig-on, magatag Ginoo sang paghimuno sa mga kinahanglanon san pa sila mga medications. Lord, we pray sa mga utod namon nga ato Ginoo sa Bacolod, sa Guimaras, iba namon mga utod Ginoo sa Dumaguete, sa Davao, sa Manila. Ikaw Ginoo magabulig sila may, kundi sila nga bahin sa mga pungsod. Ikaw Ginoo ang magapigupod Ginoo sila. Maghatagid sa kusog, kabakod Ginoo sa pagpangalagad, kalipay sa pagpangalagad. Kaya bisan pa Ginoo amon pangamuyo, buligi man ang tanan namon nga mga kuturan, nagatrabaho Ginoo sa iban nga mga pungsod, amon mga OFW. Ikaw Ginoo magabulig sila may. Ikaw Ginoo ang magapalig-on, bisan pa ilang matrabaho, ila mga tagsa Ginoo ka mga amo maupdanan sa trabaho. Ginoo kag gid magapod sila. Kay ikaw Ginoo ang maghatag sila amay sang kusog kag padayon man nga pagatipan sila matrabaho Ginoo. Nagapangamoy kami Ginoo sa imo ang pagbulig nimo sa tatag sa ginilaman ka mga kinahanglanon. Nagampo kami Ginoo kay Nang Milani ang iyang health condition. We are praying, Father God, nga buligan nimo siya dito sa Chicago, iyang trabaho dito, iyang padayon nga pag-inom sang bulong, padayon Ginoo nga check-up, laboratories, kabay Ginoo buligan nimo siya may. Kaya upod man Ginoo ang paghatag man nimo sang total nga recovery kay Pastor Angelito Sorbito, dito Ginoo sa Magbalyo Fellowship Baptist Church, kabay pamay nga buligan nimo siya. Kag makabalik naman sa iya Ginoo nga regular nga pagpangalagad simo upod sa mga turan dito sa Magbalyo. Upod man Ginoo amon pangamuyo nga ikaw man maghatag sang total man nga recovery kay Attorney Alvin Montenegro. Buligan nimo sa Ginoo nga maka-recover siya gikan man sa depression, problema yang natubang Ginoo sa iyang panimalay kag siya kabuhi. Kabayamay nga ikaw gid magabulig siya. Kagab sa Ginoo sa tanan gid namon nga mga listeners sa nigid nga adlaw, ikaw gid magabulig Ginoo sila may. Sila tagsa ka mga panimalay nga naga-tune in Ginoo diri sa amon nga FM radio. Kabay pa Ginoo ikaw man magabulig sila. Maghatag Ginoo sila sang padayon nga pagimuno sa kinahanglanon kusog sa paggamit Ginoo sa ila kabuhi sa pagdayaw sa imo. Sa tanan namon nga mga kabdanan Ginoo sa amon nga FB Live sa nigid nga adlaw sa bugos Ginoo nga universe, tanan Ginoo upod sa amon nga panibahon karon, ikaw gid magapakamayo amay. Gamita karon ang amon nga leader, gamita ang amon operator, amon nga pianist, kagabsat pa Ginoo Pastor John, ikaw gid matas ang kaalam siya may sa pag-share sang pulong nimo. Ang amon nga choir, kaman maghatag Ginoo sila sang kalipay sa pag-serve pag-agi Ginoo sa music ministry amay, kabay pa ikaw gid magabulig. Kag sa Ginoo nga amon man nga pangamuyo ini nga congregation, ikaw gid magapakamay Ginoo sini. Lord, we pray sa amon government officials, national officials, provincial officials, down diri Ginoo sa amon nga municipal officials, kag sa amon mga barangay officials amay. Ikaw gid magapakamayo sila. Buligi Ginoo ang tanan nga mga kasimbahanan, tanan nga mga pastors nga nagahimo sa panibaho sing adlaw. Ikaw gid magapakamayo sa pangamon nga broadcast ministry. Ikaw gid magapakamayo Ginoo sini. Amon mga kinahanglanon, ang amon nga tower, ang amon nga audio mixer, ang tanan Ginoo nga kinahanglanon namon sa amon nga mga paghimo sa amon nga broadcast ministry, ikaw padayon gid amay magahimo sang paghimuno, pagtatagkusog sa mga nagatrabaho Ginoo. We pray Father bisan pa man kay Sir Romel Takiso, ang amon nga technician sa amon nga internet connection. Salamat sa giyaman pagupod, salamat sa giyaman padayon nga pagbulig sa amon Ginoo, maghatag sa maayo nga internet connection nga magamit namon diri sa amon nga ministry. Obdi kami Ginoo, obdi karon ang tatag sa gikamakani mo ang New Gen after sa amon worship service,
Bagi mo sa program, ikaw gid magabuli Ginoo sa tanan. Gamita kami Ginoo sing adlaw, ikaw gid magapam sa mo Ginoo. Amay imo ni simbahan, imo ni mga likuton. And we declare this ground to be a holy ground to the Father. Ikaw gid magibigambal sa mo tunga sa sigid nga aga. Ginabalik na mo tanan kadayawan kapag pasalamat kay Kristo Jesus ang manluwas. Amen. Magalingkod na palihog, yata tayong sa tunga choir.
Ihatag ta subong kay Pastor Jun. Maayong aga sa atong tanan. Salamat gid yang people no sa pagkanta kanami sang mensahe sang ambahanan. So ari naman kita diri liwat tuon no sang pulong sang Dios. Madayaw nato ng Ginoo paagi sa pagpamalandong sang iya nga pulong. Kag sa aton pagtuon subong nga aga, buksan nato ng aton mga Biblia sa 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17 verse 28 hasta sa verse 16. Amo ina ang aton nga mensahe subong, no? Dira kita maga-focus ang aton pagtuon. And the title of our message this morning is God's miracle and power in Zarephath, no? So sa sini nga story sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16, dirigin pakita sang Dios ang iya nga gahom didto sa lugar nga ginatawag naton nga Zarephath. Kag sa siniman nga story, diri man naton makita nga kung paano na-meet ni Elijah ang widow nga nagapuyo sa Zarephath. Isa ini ka manami nga story tungod kay sa sini nga story ginpakita sang Dios ang iyang gahom. So it's a story of provision and miracle. Kag isa man ini ka interesting nga story sa life ni Elijah. Okay? So sa aton nga familiar kay Elijah, we know what happened in the story. Pero subong nga aga may tatlo lang kita kabahin sa sining story nga aton lantawon. Una, lantawon naton ang life sang wandering prophet o kon ang life ni Elijah. Ikadua, lantawon naton ang life sang widow in poverty. Ikatatlo, lantawon naton ang wonder and power of God sa sining story. So diri kita maga-focus sa aton pagpamalandong subong nga aga. So una, lantawon naton ang life sang wandering prophet or the wandering prophet. Ang ini nga prophet nagahingalan kay Elijah. Sa 1 Kings chapter 17 verse 1, dira naton makita kung sin-ugid si Elijah kag kung diin siya halin. Siling sang pulong sang Ginoo dira in verse 1 of chapter 17. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this years, but according to my word. So ginpakita sa pulong sang Ginoo kung sino si Elijah kag kung diin siya halin. He was a Tishbite, he came from Tishbe in Gilead. Kag nag-abot siya sa Israel, kag nag-pronounce sang drought, no? Sa pungsod sang Israel, wala sang ulan, wala sang tunog, magluwas lang kon ihambal sang Ginoo. Amo na ang pagproklamar ni Elijah sa atubangan mismo ni King Ahab. Kaglantawo naton ang karakteristik sang sining wandering prophet. Una, ini nga prophet homeless, wala sang puluyan. Ginalantaw ko ni bala ang life ni Elijah. Gaka-amaze ko kung paano si Elijah nangin prophet sang Diyos, kung paano siya nag-serve sa Ginoo, and yet ini nga prophet wala sang permanente nga puluyan, wala sang place. This reminds us kung sino si Kristo Jesus, kung paano si Jesus Christ nagkabuhi sa kalibutan. Remember the story sa gospel? May isa ka tao nga nagpalapit kay Jesus Christ, niya, Lord, I will follow you. Sila ni Kristo Jesus, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So prophet sometimes nagadwell sa isa ka lugar, may ara sa isang ginatiniran, but this prophet is wandering, kag wala siya sang puluyan. He has no house, no permanent place, no permanent address.
Amo ni ang unique kay Elijah. Kagang ini nga prophet, he goes according to the word of the Lord. Kung magsiling ang Ginoo, kadto ka dito, nagakadto siya. Magsiling ang Ginoo, halin ka dira, transfer ka naman dito, nagatransfer naman siya. So he traveled to and fro, base sa ihambal sang Ginoo sa iya. Kagang ini nga prophet, nag-star ini siya una sa Brook Cherith. In verse 4 sa pulong sang Ginoo sa chapter 17, siling dira sa pulong sang Ginoo, or in verse 3, siling sang Diyos sa iya, turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. So una ginisra ni Elijah ang brook Cherith. Kag sa brook Cherith, didto nga ginpakaon siya sang Ginoo sang bread and meat in the morning, in the evening, ginsagod siya sang Diyos, kag ang nagadala sang pagkaon sa iya amo ang raven. In verse 4, siling sang pulong sang Ginoo dira, you shall drink by the brook, and I have commanded the ravens to feed you. So mainom ka sa tubig, sa sapa, kag ginmanduan ko ang raven nga pakanon ikaw. So ang raven nagsagod kay Elijah kag nag-inom siya sa brook. Pero ang ini nga prophet, after niya didto nagpuyo sa brook Cherith, hindi madugay ang Ginoo naghambal man sa iya. In verse 8, sang chapter 17, siling sang pulong sang Ginoo siya, and the word of the Lord came unto him, siling sang Ginoo in verse 9, arise, get thee to Zarephath. Elijah, halin ka naman dira sa brook Cherith, kadto ka naman sa Zarephath. So nagtinir siya sang malipot nga binulan, o kun malipot ka tinion sa brook Cherith, kag didto halin sa brook Cherith, siling sang Diyos iya, didto ka naman istar sa Zarephath. Go to Zarephath and dwell didto sa Zarephath. Now, ang Zarephath nabilong ini siya sa Kingdom of Phoenicia. Ari ini siya sa ubos sang Sidon, no, or Sidon. Ang Sidon or ang Sidon, ara ina siya na-locate sa norte nga bahin sang Israel. So ang Sidon, amo ini ang place nga naghalin si Baal. Diri naghalin ang Baal worship kag gindala sa Israel. Kay tungod ang bata sang king sang Tyre and Sidon or Kingdom of Phoenicia amo si Jezebel. Kag si Jezebel ginpangasawa sang hari sang Israel nga amo si King Ahab. So ang worship, ang gina-worship ni Jezebel sa Sidon nga si Baal, gindala niya sa Israel. Kag gin-worship man ni Ahab, kag amo man na ang gina-worship sa bilog nga Israel. That is why si Elijah nag-abot sa Israel para i-confront si King Ahab tungod sang idolatry niya, tungod instead of worshiping the true and living God, Jehovah, the Lord of Israel, ang gin-worship na niya amo si Baal. So didto na si Elijah nag-star sa sininga time sa Sidon, no? O sa Zarephath, which belongs to Sidon. Now, ang kaladlawan amo sini. Pag-pronounce ang drought ni Elijah sa kay King Ahab, sa kingdom ni King Ahab, siling ni Elijah, wala sang tunog, wala sang ulan, magluwas lang kon ihambal ko, amo ng siling sang Diyos. Pagkatapos ang tabo amo sini, wala man gid tunog kag ulan. Nagmala ang pungsod sang Israel. Ang tanom nagsugod-sugod na kalamatay tungod wala na ulan. Ang mga tanom way nagatubo tungod way naman tunog. Kagrabe ini ang kaugot ni King Ahab sa kay Elijah. Ginpapangita niya si King Elijah, tanan nga nasyon sa palibot sang Israel nga pwede kadtuan ni Elijah, ginpapangita niya si Elijah. Now, ang kaladlawan in the next chapter 18 verse 10, sang nagpakita si Elijah sa Israel, nagbalik si Elijah sa Israel, na-meet siya si Obadiah. Siling ni Elijah kay Obadiah, hambala si Ahab nga nagbalik nako, nga ari ko. Siling ni Obadiah sa iya, the servant of King Ahab. Niya, my Lord, Master Elijah, niya biskan diin balagin papangita ka ni King Ahab. Niya wala sang nasyon nga wala ikang papangita. So karon, kung hambalong ko siya karon nga ari ka tapos wala ka naman. Karon ako ya mabutang sa peligro, patyon ko ni King Ahab.
So biskan diin man nga lugar nga pwede kadtuan ni Elijah, ginpapangita siya ni Ahab, pero ang kaladlawan amo ni siling nakon. Wala gid kabalo si King Ahab nga si Elijah ato mismo didto sa lugar nga usa diin lugar sang iya asawa. Nga kung sa diin ato didto ang Baal worship nga naghalin nga naglambot sa Israel. So grabe ang pagtago sang Dios kay Elijah. So umuniguro ang rason nga nangin homeless man si Elijah, nangin wandering prophet siya. Tungod gusto sang Dios ma-secure ang iyang nga life, ma-secure ang kabuhi ni Elijah, ginapa-transfer siya sa lugar nga kung diin pwede, hindi siya malocate, madakpa ni King Ahab. So this prophet has no home, has no permanent place. Not only that, siling sampulong sang Ginoo, not only this prophet is homeless, wandering, but also this prophet is hungry. Ginobra ko na ang hungry prophets, do ka kahalamutan sang term, no? Hungry prophet. Hindi si Elijah permilang ginagutom, kundi gingutom. Lantawo natin sa story kung paano siya gingutom. Halin sa Brook Cherith, siling sang Diyos sa iya, kadto ka sa Zarephath. That is a very long journey. Layo-layo ina ang distansya. May isa ka nagatuon sa pulong sang Ginoo, gin-estimate niya kung ano ang kalayoon ng travel ni Elijah. From Brook Cherith pakadto sa Zarephath. Siling niya, the distance na gin-travel ni Elijah, approximately 85 miles. So, umuna kalayo. So, more than 100 kilometers, almost 200 kilometers. So, by feet nga travel, no? Hindi, why man si Elijah kabayo, wala man to sang karwahe, wala man siya sang salakyan nga pwede sakyan, so by feet nga travel. So, it takes him, semana, probably nga pag-travel pakadto lang sa Zarephath. Now, pag abot dito sa Zarephath, of course, sa kalayoon sang travel, gutomon kagid, di ba? Wala sang travel nga layo, wala ginagutom mo. Pero ang pinakanami lang amo siling sang Diyos kay Elijah, go to Zarephath, I have commanded the widow para pakanon ikaw. So ginmandoan akon ang widow didto nga sagudon ikaw, pakanon ikaw. Now, isa ka nami balang nga butang nga kung mag-travel kita pakadto sa isa ka lugar, inang sigurado balang may pagkaon kapag abot. Diba? So kanami ka feeling na kadto ta sa amo sini tapos nahibaluan ta bala nga may pagkaon. Ibang gani ka pamangkot na hagado na palang kadto sa amo sini may pagkaon to haw. Blang do watsag mo do ginagutom lang pirme. But here sa text sa passage ginbasa naton, God commanded the widow to feed Elijah. So pakanon gid siya didto. Okay? Now, this would tell us brothers kung paano gin-provide sang Ginoo ang pagkaon ni Elijah. In Brook Cherith, in Jordan, sa river, sa Sanggapanago siya dito, the ravens ang nagsagod sa iya. Pag abot siya sa Zarephath, ang widow ang masagod sa iya. Now, kung lang tawunin mo, ang gingamit sang Diyos para sagodon si Elijah, katingalahan ini, para pakanon si Elijah, no? Sanggapanago siya sa sapa, sa Brook Cherith, ang nagsagod siya uwak. Now, anong interesting dire sa uwak? Ang uwak ya kilalagid na nga sa pagkadalok-dalok nga mga pispes. Kung diin na gani may patay nga sapat, may patay nga tao, may pwede sila kanon, tumpukan nila gaganon. Hindi niya manghatag, ubuso na nila, tubtob maubos nila. Pero ang pagkadalok-dalok sang uwak, gingamit sang Diyos para pakanon si Elijah. No? Ginabit-bit siguro sa iya nga tuktok, no? Sang baya ang bread and meat para sa ipakaon kay Elijah. Sa sa Zarephath naman, ang gingamit sang Diyos ang widow. Widow nga wala gani obra, hindi man kwartahan. So, interesting part, ang provision dire sang Ginoo sa kay Elijah. Hungry siya pag abot dito sa Zarephath, pag abot siya sa entrance ng gate sang Zarephath, silin niya sa widow, no, nangayo siya sang pagkaon sa widow. Or first nga is sang tubig. Pag abot siya sa gate sa entrance, tungod ang ila city before, may ara sang
may ara sang gate kag walls, amo nang nature sang city nila. Now, nga ag ginapalibutan sang walls kag may gate. Tungod amo na ang ginaobra sang kada syudad para ma-secure nila ang safety kag security man sang mga tawo nga nagapuyo sa syudad. So pag abot sa entrance, nangayo sa babaye. Ang babaye nagapamulot sang sticks sa may entrance, siling niya, "Bring me a water nga makainom ako." Kag paglakat sa babae nga makuha sang tubig nga para paimnon si Elijah, siling niya, "Daliin nilang ko dayon sang tinapay." But silingon, gutom gid si Elijah. Nang pag-travel ba lang kalayo, gutom gid. Amo ni nga kanami direk is aba sa Kailing Baptist Church, pag abot mo rin sa Kabangkalan, pag abot mo kay sa pamahaw na, no? Sigurado na ba nga pag abot mo diri busog ka. Pag halin busog ka, pag abot mo busog ka man. Amo ni nga do kanami nang balik-balik diri kay Pastor Johnny. So amo ining characteristics ang sining nga prophet. Ikaduha nga lang tawo naton, the widow in poverty. Sino ini nga widow? Ano ini klase nga widow? Now, kung lang tawo naton ang story, ang pangabuhi sang sa mga tao sa sininga time, tanan nagakabuhi pigado. Wala sang manggaranon, wala sang nagakaayuhan. Tungod wala sang produkto ang ilang nga duta, tungod wala sang ulan kag wala sang tunog. Now, try to imagine the situation. Kung grabe na gani kalawig ang init, El Nino sa aton pang term, patay ang aton talamnan, patay ang humayan, patay ang kautanan, anong matabo, mamigado kita. Gutom. Hindi ka baligya ang mangunguma, hindi kakaon ang taga-syudad. Anong pulos ang kwarta? Wala ka baklon nga pagkaon. Ati may lang ang baybay kay may isda pa. May kasapatan pa. Pero ang pamangkot amo ni, kung wala ulan kag wala sang tunog, ano ang kanon sang karabaw kag kambing kag baka nga mga hilamon? Hindi man pwede nga magkaon sila sinugbang isda, sinugbang nga tilapia, bangros. I mean, when there is drought sa kalibutan, magtig-ilinit na gani sang lawig na kaayo, let's say 2 years, 3 years ka tig-ilinit, tigulutom. Pandemic pa lang gani, grabe ng gutom. Nga pwede pa kita katanom sa aton nga kilid balay. How much more pa kung magtig-ilinit na sang lawig, may ara na sang drought. So tanan nagakabuhi pigado. Ang pag-pronounce ni Elijah sang drought, gin-pronounce siya sa Israel in response bilang punishment tungod sang idolatry sang Israel. Pero amo ni, nag-extend ang drought outside of Israel, naglambot sa Kingdom of Phoenicia o Tyre and Sidon sa babaw sang Israel. So that is why siling naton diri ang ini nga widow, hindi lang basta-basta widow, kundi widow nga pigado. Now, una, lantaw naton ang characteristics ni nga widow. Ang ini nga widow is a helpless woman. Wala sang bulig, wala sang support. Sa Bible, magsiling gani widow, understood na sa pulong sang Ginoo nga ini nga babayi bululigan. Kaysa una, sa Bible times, ang nagapangita sang kwarta ang mga tatay. The father is the breadwinner of the family. Kag sang una, sa mga Pinoy ang kultura naton amo manay, di ba? Pero tungod sang ginatawag naton, pangangailangan, pati nanay, nagaobra na subong. Kay ayawan ka subong kung tatay lang gid ang gapangita sang kwarta mo, so umuna ang mga nanay subong gadiskarte na gid gapangita obra, iban ga online selling, even students nag-venture sang biskan ano lang nga pwede ma-inkaman. Tungod sang situation naton nga siya do kabudlay sang aton nga pagpangabuhi. Pero sang una nga time, the father is the responsible person to feed his family. Karon, kung mapatay ang bana, anong mabilin sa asawa? Wala. Kaluluoy ang asawa. That is why sa pulong sang Ginoo ginahambal gidra sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, honor the widows. Ginmanduan gid ni Paul ang simbahan at tipanon ang mga widow, hindi pagpabayaan, suportaron gid sila. Kag kung ang mga widow may ara sang apo kag kabataan, suportaron ini sang kabataan kag sang mga apo. Kag ginmanduan man dira sa pulong sang Ginoo nga kung ang widow waay nagid sang dalaganan, buligan sang simbahan ang widow.
Sa early church, sa Book of Acts, may ara sila sang ministry to the widows. So kaluoy man sang mga tumuluo nga nabalo. Wala bulig, wala support mo. Pigado, budlay ang sitwasyon, hindi mahapos ang pagpangabuhi. So, bululigan ini klase nga babayi. Kag sa pulong sang Ginoo, if you could remember, may ara sang widow nga nagpalapit kay Elisha nga nangayo sang bulig. Kaginbuligan ni Elisha. So pag-abot dito sa Zarephath, si Elijah ginsugata sang sini nga widow. And take note of this. Instead, Elijah would help the widow, pero ang ginobra sang Diyos, God used this widow to help Elijah. Si Elijah this time ang helpless, gapangita sang bulig, mainom, makaon. Pero ang ining widow, amo pa ang nagbulig sa iya. Okay? Siling ni Elijah dire sa widow, gaay ko tubig. Paglakat sang widow, siling ni Elijah, gaay pa ko dahil tinapay. Now, ang sabat sang widow sa iya amo ni. After ni Elijah nangayo sang tubig ag tinapay. Siling sang widow in verse 12, as the Lord your God lives, I have not a cake, but a handful of meal in a jar, and oil in a jug. Behold, I am gathering 2 sticks that we may go in and dress it, prepare it for my son, me and my son, and we may eat and we die. Now, ang sabat sang widow siya mo ni, wala ko sang tinapay sa balay. Pero ang may ara lang ko is that may ara ko to harina kag oil nga pwede obrahon tinapay. So diri naton makita kung ano kapigado ini nga babayi. Ini nga widow. Wala unod iya ref, wala unod iya bulugasan. Waay na sang pagkaon nga iban nga nabilin sa iya balay, magluwas lang sang ginmention niya nga gamay handful of flour kag gamay nga oil nga akon himuson para kanunamon. Now, amo niya matutuod nga babayi nga nagapangabuhi sa kapigaduhon. May area tao kaysa sa aton balamang kuton mo, kumusta? Pigado gyapon Pigado gyapon, pero tambok gyapon. So, pigado, tambok. Musta ang pangabuhi? Pigado. Aprong cellphone touchscreen. Naong mas gentibla. Pigado, white pigado. Pag-eskwila, white vision na muna. Aprong cellphone touchscreen. So, I mean, when we say we live in poverty, magsiling kita, pigado ko, I'm poor. Now, ini nga babae, tutuod gid niya nga pigado. Tungod sa manggad lang nga may ara siya, nga pwede niya kanon nga mabuhi siya. So very helpless ang ini nga babae. Not only helpless ang ini nga babae, but this woman also hopeless. Waay sang paglaom, naubusan na sang paglaom, nadulaan sang paglaom. Now, may ari sa inyo diri nga naubusan sang paglaom? Nadulaan sa paglaom? Lantawunta kung paano naubos ang paglaom sa sining nga babae. Siling sa babae, I have not a cake but a handful of flour and a little oil in a jar. Siling sa babae amo ni, and now I am gathering couple of sticks that we may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die. Himuson ko ni, tapos kanon na kon kag sang akon nga bata, kag mapatay na kami. Sa statement sang widow, dira nimo makita kung ano ka-hopeless ang iya sitwasyon. Elijah, last na lang namon ini nga pagkaon. Pagkatapos sinamon kaon sang akon nga bata, mapatay na kami. Nga aman, waay na sila kanon, waay na sila pagkaon nga nabilin, waay naman sang produkto sa ilang lugar, waay naman sila sang inugbakal kay wala kwarta. Amo na lang gid ni, last na lang gid ni, then waay na kami kanon. Of course, the next thing to will happen, kung waay ka na kanon, mapatay ikaw. No hope to survive, no hope to live long, no hope to live well, tungod wala sang rain sa land,
Wala siya sang husband nga magapakaon sa iya, wala sang nabilin sa iya nga balay nga pwede niya kanon, wala man siya sang kasapatan nga pwede niya kanon. Ang iya nga hope amo na lang gidto. Grabe ka subo sitwasyon, no? Ang sitwasyon bala nga this is my last meal. Kag wala ka sang ginalauman nga pwede maghatag sa imo. Wala ka man sa ginalauman nga pwede nimo baklan. Pwede nimo kuwaan. If you could remember bala dito sa Tacloban sang nag-abot ang bagong Yolanda, grabe ang gutom. Makita nimo sa TV, sa news kung paano ang tao bala nagasala sang pagkaon. Kada isa nagatinguha nga makasurvive eh. Kay grabing gutom. So kung may tigulutom gani, ang kada isa nagatinguha ang masurvive, nagapangita sa pagkaon, pero kung wala nagid sang bilin, hope is gone. So amuni ka hopeless ang ining nga babayi. May mga Pinoy nga pag-abot sang pandemic, iba nadulaan sang paglaom. Of course, grabe man gid ang kausang pandemic. Nadulaan obra, nag-close mga company, no? Ang mga abroad nagpalauli. Ang mga gabiyahe hindi naman kaobra kay wala travel. Iba na ospital, napatsyan. Kagdamo sa nawadaan sa paglaom sa pagsugod sa pandemic. Pero I believe sa aton bala diri sa province, kita ang pinaka blessed nga mga tao. Nga man, sa kilid balay naton, pwede kita katanomya sang mauta naton. Kung ara ka sa probinsya, nga nagutman ka pa, nga wala ka kakaon laswa, at imo na yung problema, hindi na yung problema sang pandemic, no? Pwede ka tanom okra, talong, balunggay, I mean, everything we can survive. Amo to siling bala sang mga politiko, sa Cebu, sa Negros, siling nila, makasurvive kita. Kay damo kita diri mga manok, karne nga pwede ka noon, damo kita isda, damo kita ulo tanon, makasurvive kita. Hindi kita magutman diri sa province. Unlike sa urban cities nga hindi sila pwede ka tanom, wala sila sang kuaan sang ila pagkaon. So we still have hope. Sa pihak nga sige ang lockdown, we still have hope sa aton nga mangin okay kita. Nga hindi kita yung mapatay sa gutom. Okay? Now, ang situation sini nga babayi, dirigin pakita sang Ginoo ang iyang wonder and power. Now, amuning ikatatlo nga lang tawon. The wonder and power of God, the miracle of God. Ginpakitaan siya sang Ginoo sang milagro. Ginhambal sang babayi nga situation, I have no hope. And Elijah declared the miracle of God, the power of God. Now, anong nga tabo diri? Una, siling ni Elijah, do not fear. Ginpahagan-hagan ni Elijah ang balatsagon sang babayi. Kaya ang babayi, ang iya balatsagon, last ko na lang niya kaon, namon nga kaon sang bata ko, mapatay na kami. Then Elijah said, do not fear, hindi ikaw magkahadlok. Okay? Hindi ikaw magkahadlok. Then ginsugpo ni Elijah, first make a little cake for me, then make for yourself and your son. Siling ni Elijah, hindi ikaw magkahadlok, pero amuning obrahon mo. Obrahi ko bala anay tinapay nga makakahaon ko, then obra ikaw para sa imo kaugalingon kag para sa imo bata. Kisa bala magbasa ako ni do na hamot ko. Singko si Elijah gutom na giday, no? Yang obrahi ko bala tinapay. Antis ka ako anay bala una. Elijah gutom ni gurong isa guru ga ang sulok sa kaguro blaga pangita na pagkaon now. But first make a little cake for me now. It would only test, isa ka testing ini sa babayi, kung anong iya faith sa Ginoo. No? So siling ni Elijah, make a little cake for me, then obra ka para sa imo kaugalingon kag para sa imo nga anak.
Ginsugpo ni Elijah, "Thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. Indi maubos ang imo nga harina, kag indi man nga ubos ang oil sa imo nga jug. Tubtob ang Ginoo magapadala sang ulan sa duta." Now, sa tawhanon nga pangunahuna, kaimposible ni. Gamay-gamay na lang ang harina, kag gamay man nga oil, tapos siling ni Elijah, obrahon mo ina, pakanoon mo ko, tapos obra kas kaugalingon mo. Kag siling sang Diyos, hindi na maubos. Oh. Sa tawhanon nga pangunahuna, paano hindi maubos man? Last na lang gani. Pero sa Ginoo, milagrohon niya ina. Pwede obrahon sang Diyos ang gamay nga damo, kag pwede hindi paubuson sang Diyos biskan gamay pa ina. Remember the story of 5 loaves and 2 fishes? 5 ka tinapay kag 2 ka isda. O, ginano sang Diyos? 5,000 ka mga tao ang nagkaon. May sobra pa. Jesus performed many miracles in the gospel. Sari-sari nga mga miracle, nag-ayos ang balatian, ginbuhi ang patay, ginpakaon ang linibok ka mga tawo, ginkwa ang laing nga espiritu sa isa ka tawo. Kag sa Old Testament, ginpakita man sa Diyos nga God can make a lot of miracles. Amo na siyang kamakaggahom. From the time of Abraham going to the time of Moses. Tub-tub naglambot diri sa time sa mga prophet and kings. Grabe ang mga miracle na ginpakita sang Ginoo, and this miracle would only prove that God is powerful, that God is sovereign, He control sang tanan. Now, ang atabo amo ni, ginobrahan na sang babae si Elijah, ginpakaon niya na si Elijah, kag nagkaon man sila. Siling sang pulong sang Ginoo, Elijah, kag ang iya nga bata, iya nga household, nagkaon sila sang malawig pa nga tinion. So buot silingon, wala na ubos ang harina, wala na ubos ang oil, kag amuto ang gingamit nila sa ila pagpangabuhi. Nakasurvive sila until the Lord send rain sa duta. Now, imagine this. Ang span sang life ni Elijah sa Brook Cherith, pakadto sa Zarephath, 3 years ina. So kung nantawon mo, i-divide mo into 2. Let's say Elijah stayed in the Brook Cherith 1.5 years. So Elijah stayed in Zarephath for 1.5 years. So the handful of flour and the little oil in a jar, na survive sila for more than a year. Amo ina ang ginobra nga milagros ang Diyos didto. Amo ina ka makatingala ang Diyos. Tingala kang imong bulugasan, kung grabing pagtuo mo sa Ginoo, salig ka Diyos ang imong bulugasan, do wala gahubas. No? Imo gasol bala, siling ka do, niligad pa maning tangke, kung umay ka kaubos, may isa ko ka abyan nga pastor nga siya do gidya, I don't know kung yamuhat niya o kung tutuod gid ni, sinya, yang amon tangke sang gasol, hindi na maubos, tub-tub wala may maghambal sa amon, tub-tub wala may maghatag sa amon, sang tangke naman sang gasol. Gakaubos lang kung kami maghatag na. Kung grabing Ginoo ba, no? I mean, sa aton nga life, brothers, God create miracles. He provide extraordinary ways sa aton para mahimunan ang panginalanaw naton. Kag amo nga tabo diri sa babayi. The hopeless woman saw the wonder and power of God sa iya pagkabuhi. Didto mismo sa Zarephath. Try to imagine the story. The woman and Elijah survived for many days. Now, hindi ayhan matingalang iltupad balay. Lo, grabe. Duway naman ni gani kalang uno na nga. Sige-sige pa sila kaon eh. Kami gani ginagutom na tapos sila sige lang kaon. Enjoy lang sila ya. Ti amo na ka makagagaho mang Ginoo mga utod. To end with this message, do you believe in God's power to provide? The
Pati ka balasang gahom sa Dios sa paghimuno sa imo panganlanon? O kung gaduha-duha ikaw nga sa gahom sang Dios nga himun-an ang imo panganlanon? If the Lord used raven and the widow to feed Elijah, sometimes ang Ginoo magamit sang strangers para himun-an panganlanon tay. Mga butanga, mga tao nga wala nimo gina-expectar sa imo kabuhi. Do you trust God's power to create miracles in your life? O kung gududuha ikaw sa gahom sang Dios? Kung gamito nimong imo nga mata, makasiling ka do imposible. Pero kung lantawo nimo ang gahom sang Dios, makasiling ka posible. Because there is nothing hard sa Ginoo. In God, nothing is impossible. If the Lord caused the flour and oil hindi maubos, so ang Ginoo kaya mag-ubra sang milagro sa imo nga kabuhi. Kung pamatyaga nimo do kay imposible sa imo pananaawan, sa Ginoo yaw wala imposible. Tungod amo ina ka makagahom ang aton nga Ginoo. So the story ended with a happy ending. Dusog po na ko pagganit ni. And they live happily ever after. Galing din na pwede. Hindi na pwede. May sugpo naman nga lain eh. Si Elijah, naghali naman dito, nagbalik na sa... si Elijah nagpadayon dito, nagbalik naman sa dayon sa Israel. So hindi na pwede sugpunan. No? May sugpunan. Karon dugangan ta ng Biblia. So the wandering prophet find a home. The widow find hope, and both of them saw the power and miracle of God. And I believe, I hope nga sa aton kabuhi, amo man at dapat kita, kag ang makita naton sa aton pagkabuhi Kristohanon. Father, we thank you sa pulong nimo sininga aga. Thank you for the life and story of Elijah and the widow. We saw sang imo power and miracle and wonder. And we're praying, Lord, that sa amon kabuhi, ma-experiensyahan man namon. Saligan ka namon, tuuhan ka namon, you are in control of situation, of every situation, every circumstance. Mabudlay man, ikaw Ginoo ang nakahibalo, ikaw ang wise, ikaw ang maalam, ikaw ang may plano. Help us to trust and to follow you kung ano man ang kabuton nimo Ginoo sa amon kabuhi. Bless your people, O God. Bless this church. In Jesus' name, Amen. Makatuto sa aton tayo sin offering, ginapangabay ko aton duwa ka deacons. Pangabay ko sa inong Lord sa pagpamuyo. Hatag to sa social number. Shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus
has touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Kapabet na sa pagtindog palihog. Kato na to ng doxology. Ready? Sing. Sa imo langit noon, kag blanamon nga may. Salamat gid sa imo nga padayon, nga pagtudlo sa amon, sa mga pulong nimo. Pag-remind nimo sa amon, sa ambahanon, nga amon gid na matian. Salamat Ginoo sa imo man nga provision, your sustaining grace, and Father God, ang imo gid padayon man, nga paghatag sini nga bugay, sa tagsa nimo ka mga kanakan. Ikaw Ginoo magpakamayo, ikaw Ginoo magagamit sini sa gyapon, sa pagdayaw, paghimaya sa imo ngalan Ginoo, kag padayon man sa sining ministry. Ikaw magbalik sa pagpakamay Ginoo sa tagsa nimo makanakan sa mga tinion, niya po namon ni Kristo Jesus. Amen. Baling ko dito palihog. Okay, para sa itong mga announcement, no, sige nga aga. Una gid, aton prayer meeting kada Wednesday afternoon at 4:30. No, para sige po naton nga prayer meeting, kag ginapangabay ka muna mon sa pag-attend sa aton nga pagtilipon kada Wednesday. Okay, kabalo kita nga kung damo ang pangamuyo,
no dako nga blessing no ang aton nga malabot kay mahatag man sa aton balik sa aton. And then number 2, ang aton nga cottage prayer meeting sang last Thursday dito kita sa Panimalay Escultura. Then this coming Thursday sa Panimalay Ferrer sila ni To Joey. No dito kita sa aton para sa aton nga cottage prayer meeting. Ang magyapon oras na ton 4:30 para sa aton nga cottage, and ang aton nga practice choir sa Saturday 4:30 in the afternoon. Sa aton nga pangamuyuan sa Dayjof no pag tudlo sa aton nga choir. Salamat gid sa aton nga church decoration do sinigid nga aga family Gallego and family Sona. No salamat gid sa inyo sa sinigid nga adlaw kag salamat sining nami nga bulak nga risa katutubangan. No thank you gid. And next Sunday ang aton nga decorators family Ferrer, Rudy Jr. and Escultura. No dito ta sa biyak ng aside para sa aton nga decoration. And then next naton nga radio ministry. Pwede ta pangamuyo sa aton radio ministry, aton nga broadcast ministry kada adlaw. 3 in the morning aton nga morning devotion, and then alas 6 hasta alas 7:45 ang aton nga morning greetings. No kay aton nga Bible story hour every Saturday 9 to 10, and then ang aton nga New Gen every Sunday 9 to 10. Aton nga pangamuyuan no ang provision sa Ginoo para sa aton nga broadcast ministry. Ang aton bagong nga tower no nga mahuman ini may kulang kita 3 ka bag nga simento no kag pernaton no ang provision sa Ginoo para sa aton mga panday para sa pagtrabaho sa aton nga tower no nga mahuman ang aton nga trabaho. And iban pagid no naton nga kinahanglanon no mahimo ta training para sa aton operator. May mabulos kay Angelo o nga operator naton sa aton nga radio, so ma-train kita sa iban pagid nga young people and those who are willing o nga magbulig para sa aton nga radio ministry. Salamat gid no amo ni aton mga next naton announcement is ang aton baptismal ceremony nga himuon this coming April. No, this coming Saturday, the last Saturday sa amon nga baptismal class, and April ang aton nga baptismal ceremony. So aton nga prehan naton ang mga candidates for baptism for this year 2021. And ang aton nga church anniversary, lapit na gid lang ang aton nga church anniversary this coming May. Aton na pamamuyo naton nga speaker, Pastor Jimmy Ferrer, no nga mag-okay na kag makatabok na siya sa aton kay subong wala naman na flight Manila to Iloilo, cancel naman ang flight, and damo sa mga cancellation sa mga flights no sininga bulan until April 13 ang cancellation sa flight. So way pa ko ka tawag liwat kay Pastor Jimmy for updates para sa aton nga church anniversary. Sa aton lang pangamuyuan sa gyapon no aton nga church anniversary. And thank you sa aton nga leader sing aga, si Kyle, aton nga leader, aton manipulator sa Angelo, no kag sa Dayjof, sa aton nga pianist, and Pastor John, salamat gid no may isa pa ka Sunday na bilin. May pila pa Sunday na bilin matapos ang March, and hopefully okay na ko na no after March no nga makabalik na sa normal naton no nga pag-alaga sa Ginoo. And kindly pray for me no padayon nga pangamuyo hindi pagid nami no nga akon nga health condition. And pamilya ko palihog no yolo ko dal 11 pangamuyo no nga maka-recover no gikan sini. And aton nga pagpangamuyo man family lang gido no sa pagtaliwa ni Nay Karina aton nga updan ang panimalay no sang ilaman ka subo no kalisod nga nag-abot sa family. Okay? So far man ito mga announcement. And thank you gid no sing adlaw. Welcome sa atong tanan sige nga aga no kabay pa nga ang Ginoo gid magpakami sa aton tanaton nga mga listeners sa aton nga broadcast ministry, tanan naton nga mga viewers sa bilog nga universe pod naton karon sa aton nga pagsimba. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo gid magpakami sa aton sige nga adlaw. Katuta sa aton closing hymn, Stand Up for Jesus.
pray kita. Ginoo, salamat gid sa pag-remind mo sa amon siningang banon. Kaga salamat Ginoo nga yara ka nga Dios nga nagahatag sa amon sang dako nga oportunidad. In the midst of trials, in the midst of poverty, you are there. Nga naga-remind sa amon Ginoo magatindog kami, magahimo kami sa amon matuod nga pag-alagad si Mamay, magmatutom kami sa pag-alagad namon Ginoo mo because ikaw nga Dios ang wala gid nagapabaya sa amon. Lord, salamat sa imo pagbulig sa amon tanan. Thank you Ginoo sa nga congregation nga nag-upod sa amon sa pagsimba karon sa tagsa ka mga panimalay kaya subong man sa tagsa namon ka mga viewers ning adlaw. Lord, we praise you and we thank you nga nalagay ka namon sa sige nga aga. Upod ka Ginoo sa pagpalauli sa mo tagsa ka mga kanakan sa adlaw. Ikaw mag-una sa tagsa ka mga dalanon, ikaw magapigupod Ginoo sa nabilin namon nga mga buluhaton sa sige nga aga. Ang new gen sila nga program pagkatapos ini ikaw Ginoo magaupod man sila may. Lord, I pray kabay pang pulong nimo maghatag Ginoo adto sa panumdum sa amon kag maghatag Ginoo sa paghatag sa amon sang pagpasanag sang amon nga panawon, especially Ginoo sining tion sang kabudlayan. Kabay pay apply namon ini sa amon tagsa ka makabuhi Ginoo. That ikaw gid lamang ang Dios nga amon provider, sustainer. Kay ikaw ang Dios nga nagahatag gid sa amon sang dako Ginoo nga kigayunan sa pag-alagad namon si Mamay. Bless Ginoo tatagtag sa amon sing adlaw. Kabay pa may ikaw gid padayon nga magapigupod san pa sa panimalay langgido. Amon pray Ginoo sa imong ikaw gid magabulig man sa sininga panimalay. Ini amon pangamuyo Ginoo. Kagaron ang gugma sang Dios nga May, ang bugay kay Ginoong Hesus, ang bigamit sa Blang Espiritu may saton karon kasigyapon. Amen.